Yes, mga ka-sweetheart. Yes, gagawa po ako ng karne sa serbesa. Hindi po porket may beer akong ilalagay ay malalasing pag nilagay sa isang recipe. Pag naluto na po ang beer, hindi na po yan nakakalasing. Kaya tara, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng napakasarap na karne sa serbesa. Let's go mga ka-sweetheart! First, kailangan ko po munang hugasan ang karning baka. So, ang binili ko po, bali po 2 kilo tong karne ng baka na sirloin. Yung pong sirloin para hindi masyadong matigas. Yan po, hinuhugasan ko pong mabuti kasi syempre, galing sa market. So, kailangan nating hugasang mabuti sa running water. Ayan mga ka-sweetheart, hinugasan ko na pong mabuti ang aking karne. At kailangang patuyuin. Patuluin siya, i-drain mabuti. Para po mawala yung mga dugo-dugo ng karning baka. Ganyan po mga ka-sweetheart. And then, after ko pong mapatuyo at napatulo na yung dugo, ngayon po, ipa-fried ko naman siya sa butter. Ito po yung mga ingredient ng aking lulutuin. Meron po akong butter at saka ng harina. So, mga ka-sweetheart, ito po nga yung mga ingredient. Ayan po yung mga ingredient ng aking lulutuin. So, ang una ko pong gagawin, mga ka-sweetheart, ipa-fried ko po muna siya sa butter. So, nasa inyo po kung gusto nyo angkor butter para mas masarap. Pero kung medyo nagtitipid kayo, pwede na rin po itong butter cup. Ayan mga ka-sweetheart, kailangan ko po muna siyang tunawin sa isang kawali. At naglagay din po ako ng kunting oil para hindi umitim yung butter. So, add ng kunting oil. And then, side by side po, maglalagay po ako ng harina sa meat. Ayan mga ka-sweetheart, nilalagyan ko po side by side ng harina yung meat. So hindi naman kailangan makapal yung harina, balance lang po yung paglagay, yung parang nagluluto lang din kayo ng fried chicken. Ganyan po, side by side lalagyan nyo ng harina yung karne, tapos saka ipa-fried. So lahat po nilalagyan ko na. And then after ko pong malagyan ng harina yung aking karne, ipa-fried ko naman po siya. Ganyan po mga ka-sweetheart. So nilagay ko na po, hindi ko po masyadong ininit yung mantika para hindi ma-overcook yung baka na hilaw pa naman. So ayan po, doon ko na po siya hihintaying uminit. Ayan mga ka-sweetheart, ipina-fried ko na po yung meat. So waiting lang po, kailangan hindi naman yung lutong-luto, deep fry lang po yung pagkaluto, half cook lang yung ipiprito kong baka, hindi yung brown na brown. Kailangan half cook lang po yung pagkaluto ng baka para hindi siya tumitigas. Ayan, kita naman ninyo mga ka-sweetheart. So after nyan, babaliktarin ko naman para yun namang kabilang side yung maluluto. Ayan lang po mga ka-sweetheart, napakasimple lang pero napakasarap. So binaliktad ko na po para yung side naman yung maluto. Meron nga po sa akin nag-request nito, kaya blinag ko na lang. Kaya ayan, tuturuan ko siyang magluto ng kung paano lutuin ang karne sa serbesa. So ayan mga ka-sweetheart, nakikita naman ninyo, medyo brown ng konti. So ayan po, tatanggalin ko na kasi na-fried na siya, diba? Half cook lang yung pagkaluto ng karning baka. So tatanggalin ko na po siya sa pagkaprito. Isisit aside ko na po para sa second batch naman. Kasi may pangalawang luto pa po. Kasi 2 kilo po yung binili kong karning baka para sa party. So, after ko po nang maprito yung mga karning baka, isisit aside ko muna. At ilalagay ko na yung pang second batch. Ayan. Kailangan, di ba, half cook lang yung pagkaluto. So, nilagay ko na po siya lahat. Ayan, side by side. And then, after ko po siyang maluto, yun namang kabila ang aking lulutuin. So, kailangan ko siyang baliktarin kasi para naman yung kabilang side naman yung maluluto. Diba? Makikita naman ninyo ka-sweetheart, pag mayroong mantika, hindi talaga siya umiitim. Kasi pag walang konting oil, umiitim. So, ayan, na-fried ko na po lahat yung baka. Ayan, na-fried ko na siya sa isa.
Diba nakikita naman ninyo, hindi siya brown na brown. Golden brown lang. Hilaw pa yan. Hinapkok ko lang po yan yung pagkaluto. Ayan po. Half-cook lang yung pagkaluto ng baka. And then, ngayon, ilalagay ko naman po siya sa kawali. Lahat po ng aking prinito, nilagay ko na po sa kawali kasi ilalagay ko naman yung mga aromatic ingredient. Ayan po. Lahat ilalagay ko na para mailagay ko na yung mga ingredient niya. Kailangan lang po i-arrange mabuti. Tsaka kailangan po low fire lang kasi pag mablakas yung apoy baka magdikit-dikit. Kailangan low fire lang. So ayan mga ka-sweetheart, na ilagay ko na po yung karning baka sa kawali. Ngayon lalagyan ko naman siya ng green olives. Yan po sa 2 kilo. Bumili po ako ng small bottle ng green olives. Dali nilahat ko po yun para malasa. Kinalat-kalat ko lang po para mag-balance yung lasa. Naglagay din po ako ng beef cubes. Ayan mga ka-sweetheart, naglagay po ako ng beef cubes para yan po yung pinakang aromatic niyang panglasa. Kasi po hindi dyan pwedeng lagyan ng bitchin or asin. Saka ko po ilalagay yung sunmig light. Isang buti po talaga yung sunmig light sa isang luto. Isang buti talaga ilalahat mo yan. Pero pag nilagay mo na po ang alak sa isang niluluto, hindi po kayo malalasing. Ayan mga ka-sweetheart, nalagay ko na po. So, after ko po yan, ilalagay ko na po yung tubig na isang cup. Kasi kailangan po talagang palambutin yan ng mahinang apoy. Yan po, naglagay na po ako ng water. So, nakalagay na siya lahat at isasalang ko na. Ayan mga ka-sweetheart. Tatakpan ko na po siya at uurasan ko siya ng 5 minutes. Yan mga ka-sweetheart. So check. Dan na po yung 5 minutes. Nakita naman ninyo naghiwa-hiwalay na kasi natunaw na yung harina. So ayan mga ka-sweetheart. Nagki-creamy na po siya. So waiting pa po tayo ng another 10 minutes para sa pagpapalambot. Yan, nakikita naman ninyo, lumalabas na talaga yung oil niya at nagki-creamy na. So, ibig sabihin, medyo malambot na po yung karne. So, check natin. Medyo matigas pa rin, kaya kukover pa rin natin yan ng mga 10 minutes para palambutin pa. Ngayon po, na malambot na talaga yung baka, ilalagay na ko na po yung cheese na ginadgad. Sa 2 kilo po, isang bar ng cheese po yung inilagay ko. Mas masarap po kung iding cheese po yung ilalagay nyo kasi may linamnam. Masarap yung kanyang lasa. Tapos hayaan na lang pong mag-creamy siya. Kasi matutunaw naman yan at magiging creamy talaga. Ayan po. Waiting na lang po. And then, papakuluan ko pa po siya hanggang hintayin ko siyang lumapot. Pero wag halukayin. Kailangan i-touch by touch lang yung paghahalo. Imikos-mikos lang po kasi para hindi naman siya dumikit. Kasi pag meron na pong kiso, mabilis na po siyang dumikit. Ayan, nakikita naman ninyo mga ka-sweetheart. Diba? Nagki-creamy na po siya. Lumalabas na talaga yung aromatic niya at napakabango. Wag lang po ninyo itong mapapanood sa ating gabi kasi sigurado pong gugutumin kayo sa napakasarap na serbesa. Na karne sa serbesa. Ayan. So, creamy na po siya pero medyo marami pang sabaw kaya medyo patutuyo-tuyuin pa natin siya ng konti. At kailangan pang medyo palaputin kasi yung cream medyo buo-buo pa. So, kailangan pang tunawin siyang masyado para po lumabas talaga yung kanyang tunay na lasa. So, ayan. Done na po. Ayan mga ka-sweetheart. Sa makakapanood nga po pala ng aking video, baka po pwedeng paki-subscribe my channel. Janlyn Roperez. Thank you for watching. Thank you po sa support sa mga nagsusubscribe sa channel ko. Thank you. And salamat din po sa pag-follow sa aking Facebook page. Thank you so much. At ayan na po, hindi ko na mapigil dahil nilalaway na ako. Gusto ko na po talagang kumain. Dahil napakasarap po talaga ng karne sa serbesa. Thank you for watching. Let's eat mga ka-sweetheart. So yummy. Bye-bye. We love you all.